Kaya sa Bautista, tayo po ay mamahalat sa gabi ito sapagkat tayo ay nagbibigyan ng ating Monsignor upang magbigay ng talk dito sa ating monthly formation. So hindi ko na po patatagalin. Ayos ko po pakilala ang very charismatic and very approachable priest. At the same time, sinasabi ng church builder, diocese, at siya po ay magbibigay ng kanyang 246 sacerdotal anniversary ko bukas. So, nais ko pakilala ang aming mahal na Monsignor, ang Paris Priest, Monsignor Mario Rafael Castillo. Magandang gabi po sa inyo na ilang beses na ako ipitahan yung brother Alfred sumutok sa inyo. Pinatanggap ko kayo. Sabi ko kayo, magandang kanyang na speaker. Alam niyo ko bakit? Nakin yan na ako nakikita sa kasama na kayo sa akin. Nakin niyo ko narinig. Wala na pinagin ko ni Brother Alfred. Kasi bukas sa babae ko niya, di ba na 46 anniversary sa pagbabali. Hindi na ako pwede tumanggi. Kaya ito po ako sa inyo kung paano. Okay, maganda na 10 minutes na. Sandali lang ako ng aking i-share sa inyo. Doon ang nabigay sa akin ko ni Brother Alfred yung talk dahil topic. Kaya ako'y tuwa-tuwa. Kasi ay parang pamantama sa akin. Apostles of Pilgrims. Ganun po ang title sa English. Apostles of Pilgrims. Gusto ko idapat sa inyo para tayo sa inyo. Kasi hindi naman po kayo basta apostles. Hindi naman kayo basta in general category ng apostles. Meron kayong special designation. Siguro aking gusto ibigay sa inyo ay the lay ministers of the Eucharist as apostles of pilgrims. Alam po natin ngayong taon ito ay taon ng Jubilee. Sigurado naman kalagyan na natin yan. Every 25 years or 50 years or 100 years, kaya po ang Jubilee. Tawag po. Panahon ng pagdiriwan ng kasiyakan, panahon ng pagpapalaya. Ngayon yung ating nakalipas na Santo Papa, binigyan niya ng tema. Ang tema po ng Jubilee ay Pilgrims of Hope. So sa Tagalog, ay di paglalakbay ng unang pag-asa. Paglalakbay ng mga may pag-asa. Pwede rin. O kaya, parang paglalakbay tungo sa pag-asa. Pwede rin. So, unang gusto bigyan natin sa inyo ay tayo ay mga lay ministers, hindi tayo ay mga alagad na manlalakbay. So para sa akin, ano ba yun? Lay ministers of the Eucharist are called apostles on the way to pilgrimage. Pwede. Tanin na kayo at ako. Ako po ay 46 na taon na dyan ako ng pinapasok. Yun ang aking situation. 46 years na ako'y naglalakbay bilang bago sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar sa mundo, iba't ibang tao ang aking nakita ng buhay, iba't ibang tao ang aking nakaunaya. Minsan po ako ay nasa airport kasi po ako ay maglakbay ay nag-iisa. Ako po ay tinanong siya ay isang Francis. Pagpaalis, magaling sa English. Sabi niya, who are you? Yung pinabala may kagara-kagara. Sabi ko ay
International Spiritual Director of a certain community called El Shaddai, HOP community. And you are going around the world, yes. Because we have marami kami chapters sa buong mundo. Ano yung tanong niya sa akin? Do you know how to speak languages? Sabi ko, no. No, I only know our Tagalog language and English. I understand that a little bit. A little bit. But I do not, I'm not eloquent. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, galing mo ba kanya sinabi sa akin? And I think you don't need that. Hindi ko daw kailangan na ako ay marunong magsalita ng iba't ibang language. Sabi ko, eh bakit? Siyempre, English mo yun ha. Sabi ko, eh bakit mo ito sinabi niya sa akin? Sabi niya, ayun mo, nang makita kita, sabi ko, gusto siya kumakas. Nung makita, I want to talk to this person. Kaya pila akong nakakit. Sabi ko, ay, buhatin ko mo yung aking bangko. Sabi ko sa akin, ito hindi ko nagpapilog yung personal. O, nagmilimas ko ng aking personal. Lumalag, nabitiwalag. Ba't yung mga naman ko? Minsan may mga tao na ang sarap makakalayan, ang sarap makakalayan. So siguro, sa ating kabukusan, yung isang bagay na kinakailangan natin, hindi naman kinakailangan natin tayo siya, kahit na tayo natin kagaling, ang dami natin alam. Siguro ang gusto ko nang titignan sa atin ay masarap lapitan, masarap pakisamahan. Okay ba? Na-introduction pa lang ang pagkinig ko. Sabi ko, 10 minutes hindi ako. Hindi. So, nakalagay ko dito ay, ayan, next slide. Yung sa malapit din namin, ano yung kapag malayo, ako ay naglago ko sa layo dito, hindi ko bumabasa. Ang damo na matawa. Ang matawa ko kasi 430 grado. At saka 485 grado. Okay. So, nakalagay ko dyan. Tanong natin. Kami tayo tinapag natin Mr. Eucharistia. Siyempre, ang ating unang-unang sasakay, magtulungan ng pari na magbigay ng maraming komunyon. Kaya ang tawag ko sa atin, tagahawak ng banal na Eucharistia. Tagahawak. Aking nilagay ko, ako ay tagahawak ng banal na Eucharistia. Sino yung aking hawak? Si Jesus. Ako ay tagahawak ni Jesus. Upang si Jesus ay may nabulto sa gustong tumanggap. Unang pagkataon bilang isang nanlalakbay, hawakan ko si Jesus upang iabot sa mga nais tumanggap kay Jesus. Napakatindi po ng ating trabaho. Kami ni Kumapa, namin inakiisip ko. Ikaw ay ginawa upang ang ordinaryong ginamay ay maging kagawa ni Jesus para ibigay sa mga tao na tumanggap sa Kanya na gagawin namin yung ibang dahilan. Tayo ay tinatawag na maging mga alagad. Sinabi po natin alagad ay di ang ibig sabihin po ay kasama ni Jesus, kaagapay ni Jesus. Ibig sabihin ay inaasahan ni Jesus. So inaasahan tayo ni Jesus na tayo ay buhay na patotoo upang kanilang maunawaan at matanggap at manahin. Totoo pala ng Diyos. Hindi ka hindi po may mga parang hindi ko nga akong iniisip pag-away umakas. Sana hindi ako maging katipisurang pato ng aking mga kasalanan. Sana ay sa tao kita may masabi nila, totoo pala ng Diyos. Ay kita ko sa tao ay hindi yun ay hindi ako nininiwala sa Diyos. Ikapari-pari, hindi ka panipaniwala. Ay hindi, napakahirap. Kaya, yung pagiging alagad ay hindi po naman yung tagasunod upang gawin yung kanyang iniuutos. Kung hindi tayo ay upang maging buhay ng patotoo, upang sila ay manalig na totoo ang Diyos. Amen po?
So ano ang isang may minister ng Eucharistia? Alam ko lang yan. Yan. Susunod po. Ang susunod. Hindi tayo paring, tayo katulad paring. Dapat alam natin. So, sa iyo, binigyan orden upang maging tunay na may kapangyarihan yung kailangan ng mga tao sa kanilang paglalakbay ay kanilang matanggap sa pamagitan ng kanyang ordinasyon. Ako, katuwa. Ako, kasama. Ako ay pinagkakatiwalaan niya upang ako maging kaagapay. And ako paulit-ulit ko kung sinasabi, we are indebted. Ibig sabihin, tinatanong namin kung ang tanong sa iwan. Hindi po kayo basta miyembro ng samahan. Tinatanong, on behalf of my clergy, ako ay gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang inyong pagtanggap sa pagkukunin ito ay isang matindi pakikiisa sa aming ministeryo. Na kung wala kayo, hindi namin kami gawin lahat. Kaya tayo ay kaisa namin sa paglalakbay na ito. Kaisa namin sa gawain. Hindi na nagawa ang pinigod sa altar. Sa mga paisakit, lalo na yan. Ako ay pagmamalaki ko sa inyo na for the first time, kasi na during the past years, nagawa ko. Pinuntahan ko yung mga may sakit na dinadala ng aming lay minister almost every week. Pinuntahan ko sila lahat. Hindi ako pinuntahan namin lahat. Aming pinumpisan, aming pinahiran ng langis. Una po ay pinitinis sa aming mga lay minister. Nakipasok-usok ko rin pinapasok ko. Hindi naman madali ng daan. Kahapon ako, pinuntahan kami dito sa brother ko. Nung kurang nakita yung aming lugar na sa may Delpila, kami may parang lupalo na kami rin din. Kasi akala ko yung nakarating na sa sulod. Ako na po yung lugar, ano ngayon, ang laki ng umulang mo din eh. Sabi, ang daming tao. Ay, gagawin mo, maabang mo mga kapatid. Sino lang mo? Pero sa tayo, labing-anin ng aming tinadala ng komunidad dito. Pero sa kayo dahil sa amin. Hindi ba napakalaking na loob yun? Hindi namin kaya sa dami ng aming ginagawa. Pero kayo, amin hindi, trabaho namin. Pero kayo, kung yun ay namatay, dahil ginadala ninyo at ako kasalanan, sino po ang instrumento ng pagkakasalanan? Kayo, hindi po ba talagang may salamat dahil tumanggap na sa kapito every week. Galing naman. Kaya nga tayo, ginamit tayo upang yung ating mga kasama, ating kapwa, ay sa kanilang pagkalakbay, ay makarami sa kanilang patutuhan sa piling ng Diyos. Tayo po ay alagad ng mga manlalakbay. Hindi lamang alagad na naglalakbay, alagad ng mga manlalakbay. Okay. Susunod mo natin. So, ano ba yung iyak ng video karibay? Ano naman natin yan? Siyempre na pananampalataya natin. Alam natin yan. Ang Eucharistia, yung binigay buhay, katuturan ng buhay sa palatito si Jesus. Pagkain ng ating kaluluwa, pagkain ng buhay. Ito mga nakalipas na dito, yung tema sa lahat ng pagpasa. Lahat. Marami hindi nakaintindi kay Jesus. Pagkatapos ng lahat, ang dami kong umalis sa bandang huli. At ito po, pinakamasarap, pinakagusto mong bahagi ng Ebanghelyo. John chapter 6. Yung muli kong talata, verses 60 to 69. Nag-abisan yung muli kasi hindi lang matanggap si Jesus. May lalabing din namin yung nakira. Anong sabi ko ni Jesus? Hindi ko ba kayo alis? Kung tayo, kung yung kayo sa akin ay umahin kayo, ganito po sa salita ni Jesus. Anong ginagawa natin? Kaya alis na. So, pagkat wala akong
may gusto sumama at nahihiya. Baka sasabihin ng presidente, abay, alis mo. Nakatintay mo ka. Sapagkat, ang ganun mo ng Diyos. Hindi. Gusto niyo, malala tayo tutulong sa ating pakikiisa at pagsunod sa Kanya. Malaya. Pero ang Eucharistia, sabi nga natin, sa ating paglalakbay, ito yung ating lakas. Ito yung nagbibigay ng katatagan. At ito yung nagbibigay ng pag-asa. Kaya nga po, alam niyo yung salita, biyatiko. Ano po? Hindi pa tayo yun. Biyatiko. Ang biyatiko ay ang ibig sabihin ay dala mo sa inyong paglalakbay. Pinibigay ko sa pag-aligin ng muna eh. Biyatiko. Yung po English, way via, way, you, with you. Way with you. Ibig sabihin, ako ay iyo sa iyong pupuntahan. Yung po yung biyatiko. Ayun ang inyong ibinibigay. At marami sa inyo, instrumento ng biyatiko. Kasi hindi namin nakita. Dinala na lang ang simbahan, ililibing na. Kayo po yung instrumento upang matanggap nila yung kanilang kailangan sa kanilang paglalakbay. Kayo po yung apostles of pilgrimage. Lahat tayo ay manlalakbay. Tayo ay meron tayo ginawa, tayo ay pupuntahan. At anong pupuntahan? Lahat po tayo. Sa buhay nito, kanya-kanya tayo dapat, kanya-kanya tayo pupuntahan. Pero ang pinaka-ultimate destination, sabi nga natin ay, ang pinaka-ultimate terminus natin lahat ay sa piling ng Diyos. Akala ko, meron po bahagi ng rosary, yung bahagi ng rosary, lagi naman ginagawa. Yung po ang ating intention. Ay sino ito kasi, pwede po. Binabanggit ko ito kasi hindi ka ako. Pero kayo, daras na kayo ng rosary, si po Leo. Ito ating pa. Ang tindi po ng kanyang devotion sa rosary. At ang kanyang, meron siyang isang panawakan. Yun daw sa akin, natin kalimutan parang-parang. Kaya kung buuin ang isang rosaryo, ay gagawin mo. Hindi mo kaya isang amazing, kahit isang lunar. Mister, yun po na yun. Tapos ilagay mo daw sa iyong una. At ang sabi niya, and promise, pag namatay ka, hindi ka nakagawin niya sa isa ka na sa impyerno. Hindi ka bubog ka. Now, he is the Pope of the Rosary. Yun ang kanya sinabi. Ilagay na sa sa una. Bisan ginawa ko, ilagay ko sa una. Gusto ko pag-isip ko, nakapag ito na sa tabi. So mga kapatid, at sa ating paglalakad, hindi po madali. Hindi po namin sa kung saan pupunta, makakarating ka pa. Lagi pong may pagsubok, along the way. Sabi nga, habang naglalakad, laging mayroong hamon. At minsan ang pagsubok ay mula sa loob ng katawan o sa labas. Minsan yung sa loob, minsan i-issue. Nagsiserve ako. Sisip pa ba ako? Gagawin ko ba ito? Marami sa amin sinasabi ko, dapat tayo mga lay minister, ay tayo ay maging ehemplo. So, we have to control ourselves. Hindi tayo magiging susi o magiging bago pag-episura. Ibig sabihin, hindi tayo magiging susi ng iskandalo. Kasi hindi minister tayo. Hindi mo. How to be true to yourself. Kaya po ang tayo. Kasi magtawan tayo na. We have more witnesses. Minsan iba-iba yung mga names niya. Kami sa tinawag ko ng Diyos. Pero yung mga nagkatagal sinabi ng Diyos na iibahin mo yung ugali. It will take a process of time para ma-improve yung ugali. Kaya minsan may makakasama. Ang tayo lang yung minister na ililipang ko. Ikaw tayo.
Pero isa lang po ang bagay na hindi niya gustong panalangin. Ang alin mo, kasalanan natin. Ayaw ni Jesus na mahalala yung kasalanan natin. Ayaw. At yung po kayo makakaasa, He will always, He never remembers your and my sin. Never. Ang kanyang inaalala ay kung paano tayo nagsisi at tayo magkasunod. Susunod po slide natin ay basa. Tayong lahat, tinawag ni Jesus at tumugan naman tayo. Sabi nga ay katuwang sa kanyang mission. So, ang pagiging minister ko ay ito ulit-ulit ito binabanggit. Ang pagiging minister of the Eucharist is not membership. Hindi po. It's a lay ministry. Paglilingkod. Kayo po ay tinawag sa isang mission. So, sa aking mission po, pahalagaan. Sabi pangalawa, pahalagaan. Bigyan natin ng, sabi nga, sensitive pag-kilos, sensitive pag-tuwa ng pag-aaral. Sapagkat si Jesus po ang ating mission. Ang mission natin, ang ating makita sa atin ang kanyang presensya at may bigay natin si Jesus sa mga tao. Huwag natin maliitin ang ating papel. Sa simpleng pagpapot ng banal na katawan, tayo ay nagiging bahagi ng paglalakbay ng iba tungo sa kabanalan. Ayun po ang ating mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo. Lalo na po yung inyong pinupuntahan at dinadala ng inyo dahil sa kanilang matinding karamdaman. Na dahil sa inyo pag-check up, hanggang sa sila ay tawagin at sa huling sandali ng kanilang buhay, yung po ang kanilang pwedeng ipagmalaki. Siguro, may pagmalaki. Makiharap sa Diyos. Panginoon, sa tulong ng aking lay minister, hindi kita nakalimutan. Hindi tayo may instrumento ng kanilang kabanalan at ng kanilang kaligtasan. Kaya tayo naman ay magsikapan. Sabi ko kanina po ay sa labas, pero hindi sa loob. Sa loob, pero hindi sa labas. Ano yung sa labas? Pwede kung makasama po natin ay pwede malaki, pwede natin kasama. Ay hindi, magsikapan natin. Na tayo ay narito bilang isang hindi po samahan, magkakapatid sa isang misyon. Magkakasama. Mga kapatid, minsan, yung to be in control of us. Minsan ay tayo na talagang maging magtago. Alam namin, siguro, isa po ako sa, kasi baka bukuhanin ko ng pag-go. Mga kapatid. Hindi, yung dalawang isa, ang tawag sa amin mga pari, Presbyterian. Kung kayo ay samahan, alam niyo sa samahan, Presbyterian. Kahit anong gawin mo, ay tawag wala kang ginawang masama. Ayaw. Ay, iwasan ka. Sabi niya, ano ba yung ginawa mo sa tao? Ginawa mo sa tao. Malay mo kanya sa asiwang. Sabi nila, kalunong sa akin. Hindi ko alam. Ay, nagawa ko na naman. So, meron din sa mga kahit tayo yung isang ating vision at isang ating pinalaman. May kasama tayo sa talagang hindi palagay ang loob sa ating pero ang akin natin pinagkabatayan ay yung napindal ko talaga. Kasama na si Jesus physically. Kasama. Kaya magpapakawal yun. Oo. Hindi naman nagkakaintindihan yung mga yun. Hindi ka natindihan. Matingan sandali. Hindi ko ba? Sapagkat si Jesus, sabi nga, with Jesus, kahit na anong sin ka pa,
family mo, yung personalidad mo, kung dahil si Jesus at naniniwala ka, magkakaisa tayo. Magkakasama-sama. Lalo na sa ating misyon. Hindi mo lang tinatanggap si Jesus, kung hindi instrumento ka na ibigay sa iba. Kaya, congratulations po sa ating pag-alabay. Nawa, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mawawala. Kung minsan, naiwanan tayo ng biyahe, pero kayo pag-alala, may susunod na darating. Parahin yung sasama ulit kayo. At yun ang ating pag-isikapan. Nawa makarating tayo hanggang sa tuloy ng ating pag-alala. Tayo ay makarating at tayo ay maging instrumento upang sila ay makarating din sa gusto natin puntahan ng puno ng pag-asa, puno ng pananalig at tiwala na ang Diyos ay nag-iingat. God bless po and pag-awal po sa inyo lahat. God bless po. Okay po, pong salamat, Senyor. So, napaka-liwanag